Ano itong nangyayari sa China, mga kaistorya? Tinamaan po sila ng isang kakaibang uri ng peste sa tao. Ang sabi po sa balita ay natuklasan umano ng mga sayantipiko sa China na mayroon silang isang uri po ng virus na mas matindi pa kaysa po sa COVID-19. Ito ay mas nakamamatay umano. At kailan lang mga kaistorya ay ginawan din po natin ng content dahil na-research po natin na may lumitaw sa China na isang uri po ng bakterya na hindi na tinatablan ng antibiotic. At ang warning po ng mga doktor kapag ito ay tumama sa tao ay napakahirap po nitong gamutin. Nagpaalala na ang mga doktor ng isang posibleng pagkalat po nito sa mundo. Yan po mga kaistorya ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Paki-share po at paki-like. At para po sa mga bagong viewers po natin mga kaistorya, kung gusto po ninyo ang ganitong uri po ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. At gusto ko pang idagdag sa ibabalita natin ngayon. Speaking of mga ganyang klase po ng sakit, abay 13,000 katao na umano ang namamatay sa Amerika dahil sa isang uri po ng sakit. Abay anong nangyayari sa mga mauunlad, mayayaman at mga superpower na bansa na ito? Bakit kaya ganyan na ang nangyayari sa kanila? Mga kaistorya, isang patalastas po bago po tayo magtuloy sa atin pong talakayan ay gusto ko lamang po sa inyong banggitin itong tungkol sa 7 Brillantes. Sa mga naghahanap po ng mga dekalidad na hollow blocks, mura po at matibay, mga kaistorya, dyan po sa Butulan, sa Kabanggan at sa Iba Zambales ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Kontakin lamang ninyo sila. Ayan po ang kanilang cellphone number, screenshot na po ninyo. Ang kanila pong lokasyon mga kaistorya ay sa Barangay Batonlapok, Along-Paitan Road po, yung kalsada na papunta po sa Taugtog or sa Kamara. Malapit po yan sa Triangle intersection. Sabihin lamang ninyo na inendorso kayo ni Juan Historiador upang ibigay sa inyo ng mas mura kisa sa iba ang kanila pong hollow blocks. Okay, magpatuloy na po tayo. Ipakita ko na sa inyo yung atin pong mga references. Ayan po mga kaistorya, literal yan ha. Yan po yung scientist, yung babaeng yan na nakatuklas po noong virus na yun. Siya po ay tinatawag na Batwoman. Pero bago natin puntahan yan, dito muna tayo sa local news na ibinalita na yan. Ibig sabihin legit dahil ibinalita na ng local mainstream media. Totoo na nangyayari po sa China ito. Kaya makailan lamang ito, 6 hours ago lamang po ito ibinalita ng GMA News. A newly discovered bat coronavirus. Naku po. Galing na naman sa paniki, mga kaistorya. Ay hindi ba't yung COVID-19 ay galing din sa paniki? At may mga nag-leak na impormasyon na yung virus daw umano ng COVID ay lab-grown o ginawa sa laboratorio. Ay papaano na lamang kung sakali itong virus na ito ay hindi naman nating sinasabi na gagawin ng China, pero papaano kung gamitin nila ito at ikalat ito sa publiko? Naku, sana wag namang mangyari mga kaistorya. Ano po? A newly discovered bat coronavirus uses the same cell surface protein to gain entry into human cells as the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19, raising the possibility it could someday spread to humans. Chinese researchers have reported, naku, posible ikang kumalat ito sa mga tao. Yun ang sabi mga kaistorya ng mga researchers sa China. Nako naman, no, binalita nila. Ayan po, mga kaistorya. O ngayon, punta tayo dito sa pinakita ko sa inyo kanina. Palakihin ko lamang, kasi hindi gaanong mabasa kapag ganun ka, kaliit, no? Palakihin ko pa dito. Ang sabi po dito, new coronavirus. Ito po ay si Mail Online, new coronavirus with potential to cause pandemic. Discovered in China. Delikado na maging pandemya na naman ito, mga kaistorya. Pag sinabi mo kasing pandemya, isang uri po yan ng sakit na kumalat sa mundo
Another coronavirus feared to be powerful enough to spread through humans has been discovered in China. Malakas, no? Malakas. Sapat ang lakas ng virus na ito para kumalat sa mga tao, makahawa sa mga tao. In scenes eerily reminiscent of the beginnings of COVID researchers at the infamous Wuhan Institute of Virology detected the new strain living within bats. Nakakatakot. Wag naman sanang mangyari. Ito pong bagong virus na ito, mga ka-story, ay tinatawag na HKU5-CoV-2. Is strikingly similar to the pandemic virus, sparking fears that history could repeat itself just 2 years after the worst was declared over. 2 taon ika. Pagkatapos na maideklarang tapos na ang COVID-19 ay delikadong maulit ika ang kasaysayan kasi nga isang panibagong klase na naman ng virus na mas matindi, mas matapang at mas nakamamatay kaysa sa COVID ang natuklasan. Basahin pa natin sa ibaba. The new virus is even closer related to MERS, a deadlier type of coronavirus that kills up to a third of people it infects. Yung MERS, mga kaistorya, ay may namatay niyan sa Amerika 2 tao kung hindi ako nagkakamali. Yung MERS na yan, mga kaistorya, ay mas deadlier daw na uri ng coronavirus kaysa sa COVID. At ganyan daw pong klase, ito pong binabanggit na ito na virus na natuklasan sa China. Virologist Shi Zhengli, known as Batwoman, yung pinakita kong babae sa inyo kanina, for her work on coronaviruses, led the discovery published in a top scientific journal. Test showed HKU5-CoV-2 infiltrated human cells in the same way as SARS-CoV-2, the virus behind COVID. Naku, delikado mga ka-istorya. Wag naman sanang mangyari. Sharing their discovery in the journal Cell, the Beijing-funded researchers admitted it posed a high risk of spillover to humans. Delikado nga. Mataas ang tsansa na ito'y makahawa sa mga tao. Either through direct transmission or facilitated by intermediate host. Ito po si Batwoman yung babae na yan, mga kaistorya. Tuloy pa natin sa baba. Ayan yung footage na nagsasagawa sila ng testing or research. MERS is a contagious respiratory illness spread from animals to humans and from human to human. It causes fever, cough, shortness of breath, diarrhea, and vomiting and can be fatal in severe cases. 2 yung namatay sa US. At itinutulad ang bagong virus na ito dyan sa MERS, mga kaistorya. Ako ay tawag sa amin yung gumagano, napapatagansi kasi naku, nakakakaba naman ito, wag naman sana, no? Ay ang kinatatakutan ko dito, paano kung sadyain na ikalat sa tao? Naku, di ba mga kaistorya? Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ito po ay si Mayo Clinic. Superbug gene outsmarts antibiotic of last resort. Ito na po yung bakterya na lumitaw sa China na hindi tinatalaban ng antibiotic. A new gene that makes bacteria highly resistant to a last resort class of antibiotics has been identified in China, and doctors are warning, tingnan nyo of global implications. Nagwa-warning ang mga doktor ng posibleng pagkalat sa mundo. These genes could result in infections that are very difficult to treat in humans. Kapag tumama ito sa tao, napakahirap nitong gamutin. The gene called MCR-1 makes bacteria resistant to a class of antibiotics known as polymyxins, which are antibiotics of last resort. Kahit yung pinakamatapang na antibiotic ay hindi ito tinatalaban used to fight
superbugs. The discovery is described as alarming. Nakakabahala daw po ang pagkadiscovery ng bakterya na ito. Sabi po ng mga scientist, sabi sa isang article ni Reuters, they call for urgent restriction on the use of polymyxins, a class of antibiotics that includes the drug colistin widely used in livestock farming. Okay. Paliwanag ko na lamang sa inyo kasi ito'y nagawan ko na ng research at ng content itong superbug na ito. Ang dahilan kung bakit lumitaw itong ganitong klase ng iba ito dun sa virus ng mas matindi sa COVID kanina ha. Yun virus kasi yun eh. Ito po ay bakterya itong superbug ha. Ang dahilan nito sa mga livestock, sa mga farm sa China, sila po ay gumagamit ng mga chemicals na nagdudulot sa kanilang mga hogs, mga chickens, mga baka, mga kaistorya, na para mabilis lumaki. Ang resulta, lumitaw ang panibagong uri ng bakterya na hindi na kayang gamutin ng antibiotic. At delikado kung tumama yan sa tao, delikado nga naman kung mahirap palang gamutin at hindi kaya kahit pa yung pinakamatapang na antibiotic. Anong ginagawa ng China sa buhay nila? Bakit nangyayari sa kanila yan, mga kaistorya? China na naman. Tingnan ninyo, COVID-19, China ang pinanggalingan. Tapos itong bakterya na binabanggit, o itong virus na binabanggit po ditong HKU5-CoV2, virus na mas matapang kaysa sa COVID, galing din sa paniki, China na naman. Tapos itong bakterya na tinatawag na superbug na hindi tinatablan ng antibiotic, China na naman. May walking pneumonia pa sa China, mga kaistorya. Outbreak sa China yun. Oo, ano ba yung walking pneumonia? Karaniwan po yun, mga kaistorya, ay sa mga bata ang tinatamaan. Lung disease po yun. Sakit sa pulmonya. Di ko na lang isinama sa article ko pero totoong nangyayari po yun sa China ngayon, mga kaistorya. Sa Amerika naman tayo. Kaya nga nasabi ko kanina, bakit ganito ang nangyayari sa mga mayayaman, mga makakapangyarihan, mga superpower na bansa? Palakihin ko muna po. Ang totoo, nakita ko ito unang ibinalita sa Net25, mga kaistorya CBS News. Flu deaths may have surpassed COVID deaths nationwide for first time since the start of pandemic. Early CDC data suggests. Bakit ganun? Flu daw po. Kumbaga trangkaso pero hindi simpleng trangkaso. Kasi ang sabi, nasa 13,000 ang namamatay na sa Amerika. Influenza, mga kaistorya. Ito yan. Sabi ni NBC News, a February flu surge has arrived. An estimated 13,000 people, including 57 children, have died from influenza so far this season. Influenza lang pala yan. Pero teka, bakit 13 katao na o 13,000 katao na ang namatay? February 2025 lang po ang binabanggit, mga kaistorya, na petsa. Basahin nga natin sa baba. A second wave of influenza is hitting doctors' offices and urgent care clinics nationwide, according to the latest national flu data. Seasonal influenza activity remains elevated and continues to increase across the country, the Centers for Disease Control and Prevention reported Friday. Nako, the new cases are coinciding with patients who were sick with the flu several weeks ago. Sa bagay, kung lang naman, kumbaga parang seasonal, pero bakit 13,000 katao ang tinamaan na? And so far, mga kaistorya, sabi nung CDC, estimated na nasa 24 million katao na ang tinamaan ng sakit na yan. Grabe, mga ka-store, data ang pinag-uusapan dito kasi ahensya po ng gobyerno ang binabanggit, ang nagsabi, ang data ay galing sa CDC. Yung CDC, mga ka-istorya, ay yung binanggit ko po kanina, yung binasa ko
kanina, kung hindi ako nagkakamali, yung naandito po. Oo, grabe naman. Anong nangyayari naman sa China at sa Amerika, mga kaistorya? Ingat po tayo, mahalaga talaga na palakasin po ito nga pala yung CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Ingat po tayo. Sana yung nangyari na natuklasan na virus sa China at yung bacteria na yun sa China, kasi ang sabi, hindi porque malayo tayo sa China ay hindi na tayo apektado. No. Ha? Kasi ang sabi, mga kaistorya, ito yan ha, palakihin ko nga uli. Ito sa China ito. Pero ang sinasabi ng eksperto, hindi porket malayo tayo sa China, hindi na tayo apektado. No. Ang sabi dito, Dr. Banerjee agrees, the fact that it has just been found in China doesn't mean that we are safe from that here. International travel and global food supply networks mean that resistant bacteria anywhere in the world can be spread through the United States. From China to United States, pwedeng makarating. Ano pa kaya sa Pilipinas? Bakit? Ay yung mga travel ng mga tao, yung mga food supply, gaya niyan, mga kaistorya, na binanggit yan, food supply networks, international travel, mga carrier yan. Posibleng maging carrier yan ng bacteria at ng virus na galing sa China. Naku, ingat po tayo, ha? Mga kaistorya, no? Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong uri ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod at sa tuloy-tuloy na panunood, pakikinig at pag-aabang sa atin pong mga contents. Mabuhay po kayo lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.